Hello everyone, I'm Janay Rabino, and in this video, I will make a basic practice drawing in SolidWorks and to give some knowledge that I've learned in this course subject. So let's start. So for this so for the basic practice drawing that I will make is this one. Gagayahin lang natin siya. So let's start. So first, we need to click sketch, select top lane, and we need to select the arrow down beside the corner rectangle and select center rectangle. Yan. And then, drag lang natin yung cursor natin away para makabuo tayo ng rectangle. And then, punta tayo sketch para malaman ang dimension niya at mapalitan natin yung dimension niya. Select na natin yung smart dimension. Select natin tong length. Ang length niya, papalitan natin ng 118. Next, ang width niya ay papalitan lang natin ng 44. Yan. Click check and sketch ulit tayo. Select natin tong arrow down beside the circle and select perimeter circle. So, para magamit natin yung perimeter circle, select lang natin itong line, this line, and also this line. Yan. Click check lang. So, next, select natin itong features and extrude natin boss base. Ang extruded boss base ay ginagawa niyang 3D model ang 2D drawing. So, click extrude. Click this part and this one that na i-extrude natin and palitan natin siya ng thickness niya. Gawin natin siyang 16. Yan, okay. Ganun na. Kumapal siya. And then, check natin. Ganun. And for next na gagawin natin, punta tayo dito sa features and then select natin tong extruded cut. Yan, ang extruded cut ay para gumawa tayo ng butas o slots dito sa 3D model natin. Kung ang extruded base ay para gawing 3D model ang isang 2D na drawing, ito naman para magtanggal ng 3D model o magbutas. Click this part and click sketch, this sketch 2. Click normal 2. Yan. Next, sketch, punta tayo sa sketch and then select natin tong straight slot para ayun gagawin natin butas and then hanapin natin yung center line and itutok lang natin siya hanggang dito sa point na to. Then click natin papunta dito. Then put natin yung cursor natin palayo. Yan. And then for the dimension, click lang natin ulit itong smart dimension. Then itong length niya, click lang natin bababa. Then palitan natin siya, gawin natin siyang 24. Yan, enter. And for the radius naman nitong width niya, ang width niya ay 16. Kaya lalagyan natin dito ay 8 because radius lang dapat yan. Then, check and extrude cut natin siya. Punta ulit tayo sa features
And then, extruded cut tayo. Ayan, select natin extruded cut. Then, right-click lang natin para extruded cut siya. Then, ganun nakakalabasan niya. Yan. Nabutasan na natin siya. Yan o. Next. Punta tayo sa features. Select natin tong extruded boss base. Then, select natin tong part na to. Yan. Then, pagka-select natin ng part na to, select natin tong sketch 3 dito sa pinakababa. And normal 2. Yan. And then, after that, select sketch ulit. And, gagawa tayong rectangle dito. And then, select natin tong arrow down beside dito sa center rectangle. And, select natin tong corner rectangle. Yan. Then, put lang natin yung cursor natin palayo para makagawa tayo ng rectangle. Yan. And then, after that, kailangan natin gumawa ng bilog. So, select natin tong arrow down beside the perimeter circle. And select natin tong circle. And hanapin natin yung center point. Then, put lang natin yung cursor natin palayo hanggang dito para makagawa tayo ng bilog. Yan. After that, kukunin natin yung dimension niya, lalagyan natin ng dimension. And then, select lang natin yung smart dimension. And select natin tong line. And itong line na to sa taas. And drag lang natin pakaliwa. Yan. And gawin natin 40 ang kanyang dimension. Enter. And dito sa naman sa isa, drag natin pababa. And then, gawin natin siyang 48 naman ang dimension. Enter lang. And then, check natin. Next, bilog uli. Circle. And then, select natin yung circle. And then, hanapin natin center point. Pinutin natin. Then, ilagay natin itong circle. Then, lagyan natin ng dimension din. Select natin itong ginawa natin circle. And then, gagawin natin siyang 20 ang dimension. Ang distance yan. After that, check natin. I-extrude natin itong bago natin ginawa na part. Punta tayo sa features. Extruded boss base. And then, select natin itong part na to. Ito, para ma-extrude natin yung part na yan. Yung mga sinelect natin. And then, yan, tama na tong 16 na to. Then, click lang natin tong check. Or rather, for that, features extruded 16. So, select natin siya. This one, and this one. So, nakalabas siya. Para magawa natin siya sa opposite side, kailangan nating pinutin tong direction dito, reverse. Yan, ganan, para mapunta siya dito sa opposite side. Then, check natin. Okay, yan. Next, i-mirror natin tong ginawa natin na to, na side na to. I-mirror natin siya dito sa kabila, dito, sa part na to. Bago natin i-mirror, kailangan natin palitan ang thickness niya, na gawin natin siyang 12 lang, ang thickness niya. Para dyan, pinutin natin tong dito sa pinakababa, ang boss extrude 3. And then, mag-select natin ng boss extrude 3. Pagka-select natin boss extrude 3, pinutin natin itong edit feature. And then, palitan natin siya ng 12. And then, enter natin. And then, check. Yan, ganun. So, napalitan natin yung thickness niya. Napalitan natin siya in 16 into 12. Next, mi-mirror na natin siya dito sa kabila. And para ma-mirror natin siya, punta tayo dito sa features. Then, ito, select natin itong mirror na to.
And then mirror face plane. Hanapin natin dito ang top plane para mag-mirror tayo. Top plane. And then yan, select natin yan. Boss extrude 3, yan, select lang natin yan. Then, para ma-mirror dito sa kabila, yan, may lumabas na ganan. Then, pag lumabas na ganan, check na natin siya. Yan, ganan. Na-mirror natin siya dito sa kabila and gayang-gaya pati yung thickness niya. Next, bago matapos is, i-fillet natin siya. And para ma-fillet siya, punta tayo dito sa features, select this fillet. And then, select natin tong line na to, dito sa part na to, and this line, part na yan. And dito sa part na to, sa kabila, select din natin tong line na to, and line na yan. Ayan na mga i-fillet natin. And, papalitan natin siya into 2 mm lang. And then, enter natin. Then, para ma-fillet siya, check na natin siya. Ito lang pala to. Then check. Yan. Na papalitan na natin, na-fillet na natin siya into 2 mm. Bago yan, kailangan pala dapat tayo ay naka MMGS. And then, yan na. Pagtapos nyan, lastly is, papalitan natin siya ng kulay, edit appearance natin siya. And we need to click this edit appearance and click this beside sa fillet 3. Click natin yan and click natin itong 3D model natin. Then yan, naselect na itong buong ano to, buong model na to, and then hanap na tayo ng kulay. Katulad niyan, pwede yan. Kahit anong kulay dyan. And yan, okay na. Ito na ang kulay na napili natin. And then, check ko na. And yan na, ang kinalabasan ng 3D drawing natin na basic practice drawing ng SolidWorks. And yun lang. Thank you sa panonood. Thank you.